Nako, eto na. Nag-umpisa na po sila. Talagang planadong-planado ang kanilang mga galaw. Ang tinutukoy ko po ay yung mga, hindi naman lahat, pero marami na rin sa kanila, ng mga vloggers ng mga Duterte. Okay? Ay tinuturing na pro-Duterte, pro-China, pro-Sara. Ang kanilang ginagawa na ngayon ay pagkukondisyon sa tao, sa aking personal na analysis at opinion. Anong kondisyon ang kanilang inilalatag ngayon? Ito yon. Una, panalo na daw si Sara Duterte. Okay tayo. Ay ang eleksyon ay sa Mayo ng 2028, 2 taon pa, o higit pang 2 taon. Ini-establish na nila, nililinlang na nila ang kanilang mga followers na panalo na daw si Sara Duterte. Ito'y matapos magdeklara si Inday na siya ay gustong tumakbo o tatakbo sa pagiging Pangulo. Tapos kaagad ang galaw ng kanilang mga supporters tulad ng mga vloggers ay panalo na. Yan ay pangkondisyon at panlilinlang. Napakalayo pa, napakaagap pa, pero ini-establish na nila sa kanilang mga followers, supporters na nanalo na. Kawawa yung kanilang mga followers, supporters. Masyado silang binubudol maaga pa lang. At ito yung sunod na kanilang opsyon o kanilang sasabihin. Pag natalo sa eleksyon si Sara, sasabihin nila, dinaya. Ngayon pa lang sinasabi na ng kanilang grupo na ang panalo daw o pagkatalo daw ni Sara ay dahil sa daya. Isipin mo. Ganyan silang kawalaan ng respeto sa mga Pilipinong botante, walang respeto sa COMELEC, walang respeto sa political exercise. Ang kanila palang plano, kapag nagdeklara si Sara, siya na, wala nang iba. Yan ang kanilang galaw. Sobrang panlilinlang, sobrang kawalan ng respeto sa tao at pure makasarili. Tandaan nyo, nagsimula na po, kung nyo mapapansin, daya na lang daw po ang makakatalo kay Inday. Wow! Matatawa ka na lang yan. Kaya nga ako nakablock ngayon Ipagluksa natin ang kanilang galaw. Kasi nagmadali, nagpapakondisyon, nililinlang nila ang kanilang mga followers, kaya magluksa tayo sa kanilang kalukuhang ginagawa. Ang botanteng Pilipino, kung di ako nagkakamali, ang registered voters nasa mga 70 million. Magkakaroon pa ng registration ulit bago ang eleksyon. Asahan natin ng mga another 3 to 5 million pa ang pwedeng magparehistro para sumali sa presidential election, national and local election sa 2028. So, nasa 75 million ang aabuting registered voters. Tapos ang sasabihin nyo, daya lang pag natalo, dinaya si Sara pag natalo. Ganon kayong kasama. Walang respeto sa mga registered voters sa buong mundo. Yung gumagawa nito, alam nila ang totoo. Mahina yung kanilang kandidato. Kaya ngayon pa lang, nambubudol na. Kaya ngayon pa lang, nanlilinlang na. Kasi yan ang kanilang plano. Ang feeling nila, wala nang makakatalo kay Sara. Malaking kalukuhan yun. Ang eleksyon, lalo sa Panguluhan, ito ang gagamitin. May utak, may kakayanan, may totoong agenda, at may totoong pagmamahal sa bayan. Kaalaman sa lahat ng isyu. Meron ba siya nun? Yung nagsasabi ng dadayain si Sara, meron ba kayo niyan? Tanong nga niyo sa inyong kandidato. Tanong nga niyo sa inyong puon. Meron ba siya nun? Yung qualification? Issue lang ito, walang personalan, nagtatanong lang. Meron bang sapat na qualification, kaalaman, kakayanan? Yung sinasabi niyong daya lang pag natalo, o daya lang ang itatalo sa kanya? Wow! Tumingin nga kayo sa insalamin kung anong mukha nyo. Tingnan man niya ang sarili nyo kung sino kayo.
Kung totoo yan, bakit hindi kayo makapag-organize ng milyon na people power? 4 na taon na kayong nag-people power, wala pang 1,000, wala pang 5,000 ang na-organize sa ninyo. Wala na yung 32 milyon na boto ni Inday, sinabi ko na noong nakaraan. Kasi hindi nyo na ipakita sa magitan ng inyong mga rally ang inyong supporters. Troll, baser, social media lang kayo malakas. At mga tagatahol na mga vlogger na ngayon ay nag-umpisa ng yan ang kanilang topic. Si Inday na raw, daya na lang ang pagkatalo. Wow! Kung yan ang inyong iniisip at inyong plano, huwag na kayong sumali sa eleksyon. Kasi ang sumasali sa eleksyon dapat matino. Dapat nire-respeto ang botante. Dapat nire-respeto ang batas. Dapat nire-respeto ang COMELEC. Sa bagay, wala naman kayo nun, di ba? Kaya nga nakakulong na ngayong yung puon nyo nakakulong eh. Walang respeto sa karapatang pantao, kaya nakakulong. Ayun din yun. Di ba? Iisang lahi. Kaya ako, real talk lang tayo, nire-respeto ko ang lahat ng botante at mga gustong maging presidente. Ang taong bayan ang magde-decide sa eleksyon sa 2028 kung sino ang gusto nilang maging presidente. Hindi totoo na ang mananalo ay nadaya at ang natalo ay nadaya. Yan ay lumang politika, lumang propaganda. Kung lumaban kayo sa eleksyon, dapat alam nyo kung anong mangyayari. Dalawa lang, manalo o matalo. Garbage, panlilinlang, kababawan, yung sinasabing pag nanalo ng daya, pag natalo ay nadaya. Maling-mali. Lumang politika yan. Inuulit ko. Dekadang politika na yan. Ngayon, global technology. Global na rin ang kaalaman ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang mananalo, pag binoto talaga ng mamamayang Pilipino, base sa kakayanan, talino, malasakit, prinsipyo, paninindigan, at magandang plataforma at makinarya. Panghuli, destiny. Kahit sino ka pa, kung walang destiny, hindi magiging pangulo ng ating bansa. Kaya kayong mga mapanlinlang ngayon pa lang, ang lolokot, dinadaya nyo ang inyong mga followers, subscribers, wala kayong awa sa kahinaan, kahirapan, kulang sa kaalaman ng inyong mga supporters at viewers, subscribers. Nakakalungkot. Ako hindi. Aking ire-respeto ang botante at igagabay ng aking mga channel ang tamang proseso sa eleksyon. Hindi dayaan, hindi gulangan. Yun ganun ang paniniwala, yun ay sobrang gahaman, makasarili, walang pagmamahal sa bayan. Please like and share.